Nagbabalik po kami dito sa Salamat Doc. Kanina po sinabi natin na ang pagkabingi ay maaaring inborn o congenital o kaya dahil po sa edad at impeksyon sa tenga. Bukod po dyan, isa rin sa posibleng dahilan ng pagkabingi ay matinding karamdaman. Panoorin po natin ito. Pareho ng kanyang mga magulang ay hindi nakakarinig, maging ang kanyang kapatid na lalaki ay deaf din. 2 years old nang totally mawala ang kanyang pandinig. Kasama po natin ngayong umaga si Rowena Rivera at ang kasama nating interpreter din, si Karen De Leon. Ano yung naging dahilan ng iyong pagkawala sa pagdinig? Ako po, I was born hearing. Pagka 2 years old ko po, nawala na po yung pandinig ko dahil sa sakit na tikdas. Yung sa kanyang pamilya, ano naman yung mga ibang dahilan? May iba dahil sa sakit, yung iba dahil sa hereditary. 2 years old, di ba mawala yung kanyang pandinig? So, naalala pa ba niya yung mga sound na narinig niya noon? Yes, ang naaalala ko yung mga ibon, yung mga naaalala ko. Yung mga kanta na may mga ibon. Gaya ng? Yung dog, yung kalapate. Oh. Yun, naalala ko yun. So ngayon, ano lang ang kanyang naririnig? Meron ba? Kahit konti? May iba, yung kotse, yung busena ng kotse, yan, yung mga jeep. Tapos, minsan, yan, kanta, mga tugtog, yan, naririnig ko yan. Pero medyo, konting-konti lang talaga. How is it like growing up na isang deaf? May discrimination ba? Oo, bakit? Kasi maraming rason, like, pinipressure kami, oppressed kami. So, marami talagang mga pangit na nagagalit ako kasi hindi nila ina-accept, hindi nila tanggap ang pagiging deafness namin. So, naging malaking challenge ito para sa kanya, para maging achiever. Oo, talagang yung Panginoon talagang ginamit ang buhay ko. Paano siya nag-adjust doon sa mga nakakarinig ng mga kaibigan niya at tao paligid? Siya talagang challenge yan sa buhay namin. Kung mahina ka talagang wala. Pero talagang pinapakita namin na ang bingi kayang-kaya namin. Ayan po, sina Rowena at Karen. At alam niyo po mga kapamilya, dapat po magkakaroon po kami ng interpreter kasi baka po sila magtampo. We promise that. Kaya lang po, last minute, medyo nagka-problema lang po tayo. So, paumanhin po sa inyo sa mga kababayan natin na nag-i-expect because we said na magkakaroon tayo, Doc. Pero ito pong kaso ni Rowena ay yung pong nangyari ay dahil sa sakit, nagkaroon po siya ng German measles, Doc. So, pwede po palang mag-cause ito ng pagkabingi? Ang German measles usually, nakikita natin yan sa mga nagbubuntis during the first trimester of pregnancy. Tapos, yung baby nila, may chance may problema sa pandinig, no? Yung kay Rowena, kung sinasabi niya na pinanganak siyang okay, tapos nung bandang 2 years old, nagkaroon siya ng measles or tigdas. Kasi siyempre virus siya na pwedeng pumunta sa tenga natin at makaapekto sa pandinig. So yung kanya is more of acquired hearing loss more than congenital, no? Pero ang isa sa pinaka-common na virus na ma-acquire natin actually, beke, mumps, no? Yung virus na yun, pwedeng pumunta sa tenga, magkukos ng kadalasan naman unilateral or one-sided ang hearing loss. So ayan po, mag-ingat po tayo sa beke, sa pagkakaroon ng measles. May other health conditions pa po, Doc, that might cause or possible din ba yung not because of the medical condition but because of yung gamot na iniinom? Isa rin yan, no? May mga gamot na tinatawag natin ototoxic drugs, no? Ang pinaka-common dyan, yung under the aminoglycoside family, yung mga streptomycin, gentamicin, yun yung mga karaniwan na nakakaapekto sa pandinig. Maliban doon, ang isang common din is yung anti-malarial drugs, quinine, for example, no? Halimbawa, sa Palawan, kahit sino magkalagnat doon, automatic, iinom sila ng quinine, iisipin nila malaria yun. Pero siyempre, sa gamot na yun, pwede makaapekto sa pandinig, no?
ang isang common din, pero ang swerte naman is reversible siya or pwedeng bumalik ang pandinig mo, yung aspirin, no? Yung iba, pag mag-abuso ng aspirin, yun, unti-unting humihina ang pandinig at saka umuugong ang tenga. Pero pag siyempre, tinigil nila yung gamot, pwede naman bumalik ang pandinig nila sa normal. Yung pong kay Rowena, ay ang sinasabi pa rin po, hindi po total to, complete na nawala. Kasi pag po yung palakpak, naririnig daw po niya. At pag daw po gusto pa rin niya makinig ng music, nilalakasan na lang niya talaga. At tapos napapansin pa rin niya ang mga busina ng sasakyan pag masyadong malakas. So meron siyang tinatawag pa rin na residual hearing. May natitira pa siyang pandinig pero masasabi pa natin na sapat ba yun para maging functional o makapagsalita siya, makipag-communicate siya sa pagsasalita, no? So, depende yun. So, yun nga, sa test, nalalaman natin yun. At saka, syempre, sa nakikita natin sa kanya, nagsasign siya. So, malamang hindi siya nabigyan ng kaukulang solusyon nung that time, no? Na paggamit ba siya ng hearing aid para yung konting natitira niyang pandinig, mapuhunanan natin para ma-develop yung speech niya. Pinag-aral ba siya sa isang eskwela na ang ginagamit na paraan na pagtuturo is yung pandinig through hearing aid, nagli-lip reading sila plus signing. So, kung titingnan natin siya, mukhang talagang napag-aral siya sa isang sign language school. Opo. Pero at the same time, Doc, ayun, nagka-problema siya ng pandinig, pero yung nag-iisa niyang kapatid, yung kanyang kapatid, at pareho ng kanyang mga magulang, at sila nga magpapamilya, ay problema nila yung